atong gipasidugan karon si San Lucas. Sa mga ebanghelista ang nagsulat sa mga ebanghelyo, si Lucas lang ang dili Hudyo, Gentile siya. Kay siya usa ka former slave. Slave siya kaniadto. Dito siya natawo sa Antioch, Syria. Gitrain ko no siya as a physician. Train. Ambot kong full-fledged ka doktor siya, pero gitrain siya. Ang mga kaniadto, ang mga slave, pwede man sila gitrain unsa nga kanang skill ang siguro wala man gid sila yung mga physician nga ayo sa mga samad, mga so trained physician siya ang nagsulat sa ikatulong nga ebanghelyo, ebanghelyo ni San Lucas o ang mga buhat sa apostoles. Ang emphasis ni sa iyang mga ebanghelyo, ang emphasis ni San Lucas, ang kaluoy sa Ginoo, the mercy of God. O niya, labi na nga to sa mga dili Hudyo, kay hindi pa siya Hudyo, Gentile siya, pagano. Na ang kaluwasan dili lang alang sa mga Hudyo, kundi para sa mga Hudyo, kundi alang sa mga hintil, mga dili Hudyo, sama kaniya. Ang kaluoy sa Dios gipakita usab kay ang mga hintil sakop sab sa banay sa Ginoo, dili lang mga Hudyo. Doon na siya'y itaganyag dakong importansya si Mama Mary, ug mga kababahinan, si Maria Magdalena. So, mga babae, ang ilang papel sa ministry ni Jesus. Focus siya ng mga women in the as followers of Jesus. So muna ang kuha ni siya lang ang nagsulat kung unsay nahitabo human si Jesus ni saka sa langit. Ang buhat sa mga apostoles siya ang nagdetalye unsay nahitabo human si Jesus ni saka. O bang ebanghelyo wala. Siya lang yun ang the Act of Apostles. Murag sumpay sa iyang ebanghelyo. Namatay siya as a martyr dito sa Greece, the Greek city of Thebes. So muna ang kaagi ni San Lucas. Sa unang pagbasa, i-mention siya ni San Pablo, kaya siya man ang companion, si slave siya. Kadaganan sa mga kauban ni San Pablo, mga former slave, nga nakuha na sila, kanang mo silang gawas noon. Slave siya, follower siya ni San Pablo. Gimension siya nga sa tanan niyang mga kauban, siya lang yun ang nilahutay, wa mo biya niya, samtang si San Pablo nag-undergo siyang trial. Gilutos man siya. Siya lang yun ang ni stick kang sa ang uban, biya sila, nang hadlok siguro kay si San Pablo ang loyal kumpanyo ni San Pablo sa iyang mga kalisdanan, labi na siya katong siya nasa sa trial. Ang atong ebanghelyo nag-isgot bahin sa mga kapito ag duha ka lalaki nga padala niyo siya nga lakaw kamo sama sa mga dating karnero ngadto sa mga lubo. Kanang duha di magina sila magkasinabot kay ang mga lubo mukaon man mga karnero mo nay predator na sila. So gi-emphasize ko adunay kakuyaw, pero nagdala mo siya kalinaw. Kung kalinaw gani, so ang lubo o ang nating karero magkasinabtanay na siya. So ayaw kamo kadlok, kamo mga nating karero taliwala sa mga lubo, pero ayaw kamo kabalaka. Kaya magdala kamo kalinaw mga siya nga.
Ang kalinaw mana kaniyo mo ginang first greeting sa mga apostoles ni Jesus. Peace. Asa man sila paingon, magdala sila kalinaw dito sa community kung diin sila gipadala. Adunay mga oposisyon, di yun na mawala na. Sama ni San Pablo, dagang yun may biya siya, dagang may kontra niya, gikuan pa siya, kanang gikasuhan pa siya. Labi na katong mga Hudyo nga supak sa iyang mensahe. So sa mission, ang kitang mga gipadala sa Ginoo nga musangyaw sa mga balita, we are to bring peace. Pero there are resistance. Daay mo kontra, di mo dawat. So ano nagay-conflict? So, ayaw ka mo kakan. Ayaw ka mo kaguol. Ayaw ka mo kahadlok ka nang mupatay sa lawas. Pero dili mo banlog nimo sa Gehenna o sa impyerno. Isa nga. Ang inyong buhok, bisang ganang inyong buhok, gibilang sa Ginoo sa last gahapon masunod, the other day. Ayaw ka mo kahadlok sa mapatay sa lawas. Kay bisan gani ang mga langgam, tibalo sa bilang ang mga langgam nga lupad-lupad din na, mas bililon ka mo sa mga langgam, ang inyong buhok bilang sa Ginoo. So muna ang iyang pasalig nga, sa mga magsangyaw sa Ebanghelyo, we have to bring peace, reconciliation, not division. Pero, naging mga supak. So, dili ang tanan nga mo dawat yun. So, adunay mo supak, so adunay resistance, so dili peace, kundi conflict. Pero sa ayaw ka mo kahadlo, kung ka mo lutuson, kung ka mo dalhon sa hukmanan, akong bahala. Kay walay bisan sa kalugas nga buhok nga mahulog sa iyong ulo nga dili ka-accounted sa Ginoo. Mo na ang iyang pasalig. Kita mga gipadala sa Ginoo, we are messengers of the gospel. Dili lang mga pari, mga madre, mga laiko nga mga special apostles to preach the gospel. Kamu ang kinakadaghanang mga gipadala dito sa parasan sa Ginoo. Kamong mga laiko. Daghan ang mga anihonon. Pero gamay lang mamumuo. Kamu ang mga mamumuo nga ipadala sa Ginoo. You can preach the gospel anywhere you are. Kung sa inyong status sa kinabuhi, sa inyong pamilya, sa inyong trabaho, sa inyong business, you can preach the gospel of mercy of God, the gospel of peace. Magdala ka mo kalinaw sa inyong pamilya, sa inyong katilingban, sa iyong lugar ka mo din ka mo nagtrabaho. Nga na ang iyong kanang buluhaton, apostolate, hindi kinahanglan nga mo saka mo sa pulpito anong magwali by living the gospel. Apostolate through life witnessing, may gitawag na. Magsaks ka mo pinagi sa inyong kinabuhi. Hindi kinahanglan na gamitin yung ba. The way you live will be the way you preach the gospel. Bring peace and reconciliation to the wherever you go. Bring peace, reconciliation, and ang kaluoy, mercy sa Ginoo ipakita pinagi sa inyong mga binuhatan. Maunungong higala og kauban ni San Pablo, si San Lucas, nagtanyag kanato sa Ebanghelyo nga puno sa mga sugilanon. Magampo kita ngadto sa amahan pinagi sa may gugmaong manunubos nga gipadayag diya sa Ebanghelyo ni San Lucas. Mingon kita Ginoo dungga ang among pangamuyo.